May mga bagay talaga tayong hindi inaasahan na bigla na lamang dadating sa ating buhay. Ikaw, naniniwala ka ba na kapag gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, ay makakatanggap ka sa ating Diyos ng isang biyaya? Kung ganon, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito, na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang langit ay tila isang balot ng basahang itim na pinipiga. Walang tigil sa pagbuhos ng malamig na ulan sa lupain ng Sitio Maligaya. Ngunit sa kabila ng pangalan ng lugar, walang bakas ng ligaya sa mukha ni Marcelo. Sa kanyang mga kaibigan, nakatitig siya sa kanyang taniman na ngayon ay isa ng malawak na lawa ng putik. Ang mga punla ng palay na inutang niya ang puhunan ay nakalubog, patay, at wala ng pag-asang maibangon pa. Tay, ayaw pong tumigil ng tulo sa bubong natin. Boses ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Lani. Hawak nito ang isang lumang balde para saluhin ang tubig na tumatagas sa kanilang barong-barong. Bumuntong hininga si Marcelo. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong daigdig. Hayaan mo muna anak. Lalagyan ko ng sako mamaya paghupa ng ulan. Paano niya sasabihin sa bata na ang huling sako ng bigas nila ay sapat na lamang para sa 2 araw? Paano niya sasabihin na ang lupang kinatatayuan nila ay baka bawiin na rin ni Don Tino, ang usisero sa bayan? Dahil sa 3 buwang hindi pagbabayad ng utang, ang masakit na katotohanan ay ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan sa pera. Ito ay isang dahan-dahang pagpatay sa pangarap ng isang ama. Nagugutom ka na ba? Tanong ni Marcelo habang hinahaplos ang buhok ng anak. Kaya ko pa po, tay. Hati na lang po tayo sa kamote mamaya. Nakangiting sagot ng bata, bagaman bakas ang pangangatog sa labi ng dahil sa ginaw. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang kakaibang tunog ang umalingaw sa labas. Ang ungol ng isang makina na tila nahihirapan. Sinundan ng isang malakas na pagsabog ng usok at ang biglang pagtahimik ng paligid. Ano yun, tay? Tanong ni Lani. Sumilip si Marcelo sa bintanang gawa sa kawayan. Sa di kalayuan, isang puting, mamahaling sasakyan ang nakatigil sa gitna ng maputik na daan. Lumabas si Marcelo, bitbit ang isang sirang payong sa kabila ng dilim at lamig. Nakita niya ang isang matandang lalaki. Maayos ang pananamit ngunit basang-basa na. Napilit na binubuksan ang hood ng sasakyan. Magandang gabi po, Lolo. Mukhang nasiraan po kayo. Bati ni Marcelo habang pilit na pinapayungan ng matanda. Napatingin ang matanda sa kanya. Bakas ang pagod at kaba sa mga mata nito. Oo, iho. Hindi ko akalain na ganito kalalim ang putik dito. Biglang namatay ang makina. Malayo pa ba ang bayan? Nako, Lolo. Nasa 10 kilometro pa po ang bayan mula rito. At sa ganitong oras at ulan, wala na pong bumabiyahing sasakyan. Mapanganib din po ang daan dahil sa baha sa unahan. Paliwanag ni Marcelo. Ganoon ba? Diyos ko, anong gagawin ko? Wala pang signal ang telepono ko. Reklamo ng matanda. Tumingin si Marcelo sa kanyang maliit na dampa. Nakakahiyaman. Hindi niya kayang tiisin ng matanda sa labas. Kung hindi niyo po mamasamain, Lolo, doon po muna kayo sa loob ng bahay namin. Kahit maliit lang po at barong-barong. Kahit paano naman po ay tuyo at ligtas po kayo sa lamig. Nag-alinlangan ang matanda. Nakakaya naman sa'yo, iho. Mukhang marami na kayong iniintindi. Huwag niyo na pong isipin yun. Ang mahalaga ay hindi na po kayo magkasakit dito sa labas. Halina po kayo. Aya ni Marcelo. Sa loob ng dampa, mas lalong nakita si Don Teodoro, ang pangalan ng matanda, ang karalitaan ng mag-ama. Ang sahig ay kawayan,
ang dingding ay pinagtagpi-tagping sako at nipa, at ang ilaw ay mula lamang sa isang gasera. Lani, kumuha ka ng tuyong damit ng tatay. Ipahiram natin kay Lolo. Utos ni Marcelo. Opo, tay. Liksi ng bata. Pasensya na po kayo, Lolo ha. Ito lang po ang kaya naming ipakain. Ani ni Marcelo, habang inihahain ang 3 pirasong nilagang kamote at isang platitong asin. Kulang po ang ani namin ngayon dahil po sa baha. Naupo si Don Chodoro sa sahig, katabi ang mag-ama. Tinitigan niya ang kamote. Ito lang ba ang kakainin nyo? Opo, pero sapat na po yan para makatulog po kami ng mahimbing. Sagot ni Marcelo na may pilit ng ngiti. Kumain na po kayo. Habang kumakain, nagsimulang magtanong ang matanda. Bakit mo ako pinatuloy, Marcelo? Di mo naman ako kilala. Maaaring masama akong tao. Natawa ng bahagya si Marcelo. Lolo, sa itsura niyo po, mukhang mas kailangan niyo ng tulong kaysa kailangan kong matakot. At turo po ng namayapa kong asawa. Ang pagtulong ay hindi dapat namimili ng tao o ng pagkakataon. Simple lang naman po ang buhay. Kung may nangangailangan at kaya mong tumulong, gawin mo. Hindi ba kayo nahihirapan sa kalagayan nyo? Parang kayo ang dapat tulungan. Obserba ni Don Chodoro. Mahirap po talaga ang buhay, Lolo, lalo na ngayon. Baka mawala pa sa amin ang lupang ito. Pero hanggat may buhay, mayroon pong pag-asa. Ang mahalaga, hindi kami nagnanakaw at marangal po kaming nabubuhay. Seryosong sagot ni Marcelo. Anong pangarap mo para sa anak mo? Tanong muli ng matanda habang nakatingin kay Lani na mahimbing nang natutulog sa tabi. Gusto ko lang po siyang makatapos sa pag-aaral. Ayaw ko po siyang tumandang tulad ko, na lupa at ulan lang ang inaasahan. Gusto ko balang araw, siya naman ang tumutulong sa iba. May pait ngunit may determinasyon na boses ni Marcelo. Tumangot-tango si Don Chodoro. Marami siyang nakilalang mayayaman, ngunit bihirang makatagpo ng taong may ganitong kadalisaya ng puso sa gitna ng matinding kakulangan. Marcelo, tandaan mo ito. Ang kabutihan ay isang binhi. Minsan, matagal itong tumubo. Pero kapag namunga, abot langit ang biyaya. Sana nga po, Lolo, pero sa ngayon, sapat na po sa akin na may nasisilungan tayo ngayong gabi. Sagot ni Marcelo. Kinabukasan tila tumigil na ang ulan. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga butas ng bubong. Nagising si Marcelo na wala na ang matanda sa kanyang higaan. Agad siyang lumabas at nakitang wala na rin ang sasakyan nito sa tapat ng kalsada. Tay, nasaan na po si Lolo? Tanong ni Lani habang nagkukuskus ng mata. Baka sinundo na siya ng mga kasama niya, anak. Maaga siguro silang umalis para hindi na makaabala. Malungkot na sabi ni Marcelo. Pakiramdam niya ay isa lamang yung panaginip. Bumalik si Marcelo sa loob para ligpitin ang hinigaan ng matanda. Doon, may nakita siyang isang sobrang puti na nakapatong sa unan. Binuksan niya ito at laking gulat niya nang makita ang isang sulat at isang piraso ng calling card. Marcelo, salamat sa kamote at sa mainit na pagtanggap. Babalik ako. Chodoro Velasco. Velasco? Bulong ni Marcelo. Parang pamilyar ang pangalan. Si Chodoro Velasco ang nagmamay-ari ng pinakamalaking korporasyon ng agrikultura sa bansa. Lumipas ang ilang oras habang abala si Marcelo sa pagpapatuyo ng mga gamit nila. Isang malakas na busina ang narinig nila mula sa kalsada. Hindi lang isa, kundi sunod-sunod na busina. Tay, ang dami pong sasakyan, sigaw ni Lani. Paglabas nila, hindi makapaniwala si Marcelo sa nakikita. Isang dambuhalang truck
ang may kargang isang brand new na pulang traktora. Sa likod nito ay dalawang itim na SUV at isang van na may logo ng Velasco Farms. Bumaba mula sa SUV ang isang lalaking nakapolo at barong. Kasunod si Don Chodoro na ngayon ay bihis na at bakas ang otoridad sa bawat galaw. Magandang umaga, Marcelo. Bati ng matanda na may malawak na ngiti. Lolo, Don Chodoro. Ano po ang lahat ng to? Nauutal na tanong ni Marcelo. Lumapit ang matanda at inakbayan si Marcelo. Sabi ko sa'yo, babalik ako. Ang gabing nakasama ko kayo ang nagpaalala sa akin kung bakit ako nagsimula sa negosyong to. Masyado na akong naging abala sa kita at pera. Nakalimutan ko na ang puso ng pagsasaka. Ang mga taong katulad mo. Isang lalaking nakasalamin ang lumapit at may iniabot na folder kay Don Chodoro. Iniabot ito ng matanda kay Marcelo. Ano po ito? Tanong ni Marcelo habang nanginginig ang mga kamay. Buksan mo. Utos ni Don Chodoro. Dahan-dahang binuksan ni Marcelo ang folder. Ang unang papel ay isang titulo ng lupa. Ngunit hindi lang ito ang maliit na piraso ng lupang kinatitirikan ng dampa nila. Ito ay 50 hektarya ng matabang lupain sa paligid ng Sitio Maligaya. Ang nakapangalan sa may-ari, Marcelo de Guzman. Don Chodoro, hindi ko po ito matatanggap. Sobra-sobra po ito. Sigaw ni Marcelo, halos maiyak. Hindi pa yan tapos, Marcelo. Putol ng matanda. Basahin mo ang kasunod. Ang kasunod na papel ay isang bank certificate. Isang account na may depositong 5 milyong piso. At sa ilalim nito ay ang kontrata ng pagiging chief supplier ng Velasco Farms sa buong Luzon. Ang traktorang iyan ay para hindi ka na mahirapan sa pag-aararo. At ang perang iyan ay para sa pagpapatayo ng bago niyong bahay at para sa pagpapaaral ni Lani hanggang kolehiyo. Paliwanag ni Don Chodoro. Napaluhod si Marcelo sa putikan. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Bakit po? Isang gabi lang po kayong nanuluyan sa amin. Isang kamote lang po ang naipakain ko sa inyo. Yumuko si Don Chodoro at pinatayo si Marcelo. Marcelo, sa mundo ng negosyo, madaling makahanap ng partner na may pera. Pero napakahirap makahanap ng taong may integridad at busilak na puso. Noong gabing yon, hindi lang kamote ang ibinigay mo sa akin. Ibinigay mo sa akin ang dignidad ko bilang tao. Pinatuloy mo ako, hindi dahil alam mong mayaman ako, kundi dahil nakita mo akong nangangailangan. Biglang sumulpot si Don Tino, ang usisero, na may dalang mga papel at mukhang galit. Hoy, Marcelo, ano itong gulo sa lupa ko? Ngayon na ang palugit mo. Ngunit bago pa matapos si Don Tino ang sasabihin, hinarap siya ng abogado ni Don Chodoro. Kayo po ba si Ginoong Faustino? Narito po ang tseke para sa lahat ng pagkakautang ni Ginoong Marcelo kasama ang interes. Mula sa oras na to, wala na kayong karapatan sa lupang to o sa pamilyang to. Kung may reklamo kayo, maaari nating pag-usapan sa korte. Natulala si Don Tino nang makita ang logo ng Velasco. Mabilis itong napaatras. Kinuha ang tseke at mabilis na umalis na parang dagang hinahabol ng pusa. Natawa si Don Chodoro. Mukhang tapos na ang problema mo sa kanya, Marcelo. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan, sabi ni Marcelo habang yakap si Lani. Pasalamatan mo ang sarili mo, Marcelo. Dahil sa kabila ng hirap, pinili mong maging mabuting tao, sabi ni Don Chodoro. At Lani, mag-aral kang mabuti ha. Gusto ko makita kang maging manager ng isa sa mga kumpanya ko balang araw.
Opo, Lolo. Maraming salamat po. Masayang sigaw ng bata. Habang pinapanood ni Marcelo ang mga tauhan ni Don Teodoro na ibinababa ang mga kagamitan at mga sako ng dekalidad na binhi, napatingin siya sa langit. Wala na ang itim na ulap. Ang sikat ng araw ay tila yumayakap sa buong sitio Maligaya. Naisip niya, totoo nga ang sinabi ng matanda. Ang kabutihan ay isang binhi. Minsan, kailangan lang ng isang malakas na ulan ng pagsubok para ito ay tuluyang tumubo at magbunga ng hindi inaasahang himala. Sa araw na yon, ang magsasakang dating walang maipakain sa anak ay naging simbolo ng pag-asa sa kanilang baryo. Hindi dahil sa milyong-milyong nasa bangko niya, kundi dahil sa katotohanang ang isang pusong mapagbigay ay hinding-hindi pababayaan ng tadhana. Tay, hindi na po tayo kakain ng kamote lang? Tanong ni Lani habang nakahawak sa bagong traktor. Natawa si Marcelo. Isang tawa mula sa puso na matagal na niyang hindi nagagawa. Kakain pa rin tayo ng kamote, anak, para hindi natin malimutan kung saan tayo nanggaling. Pero ngayon, may kasama na itong masarap na ulam at higit sa lahat, isang bukas na puno ng liwanag. At sa gitna ng maputik na bukirin, nagsimula ang isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang kabanatang isinulat ng ulan, pinatibay ng hirap at tinapos ng isang napakagandang biyaya mula sa isang estrangherong naging anghel sa dilim ng gabi. Ang kwento ni Marcelo ay hindi lamang tungkol sa swerte. Ito ay isang paalala na sa mundong madalas ay malupit. Ang pagiging mabuti ay nananatiling pinakamahalagang kayamanan na maaaring taglayin ng isang tao. Sapagkat ang pera ay nauubos, ang lupa ay maaaring makuha. Ngunit ang isang malinis na konsensya at busilak na puso ay nagbubukas ng mga pintuan na kahit ang pinakamayamang hari ay hindi kayang bilhin. Halika na, Lani. Marami tayong dapat itanim, ani ni Marcelo. Opo, Tay. Itatanim po natin ang mga pangarap natin. At sa ilalim ng init ng araw, ang pulang traktora ay nagsimulang gumaralgal. Tanda ng pagsisimula ng isang bagong pag-asa para sa isang magsasakang hindi sumuko sa hamon ng buhay. Isang epikong kwento ng pag-ibig, malasakit, at ang hindi matatawarang gantimpala ng pagiging totoo sa sarili at sa kapwa. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. At sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.